guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano ko nga ba pinapakisamahan yung amo ko? So tatlo lang naman sila dito sa bahay and paano ko sila papakisamahan? So nung first 1 month, 2 months ko, ayoko na nandito sila sa bahay kasi parang ang gulo, parang alam mo yun, yung pinabantayan yung bawat kilos mo, ganyan-ganyan. Kahit na hindi naman, pero parang naiilang ako lalo pag nandito sila sa may sa may sala. So parang nag-hide and seek. Halimbawa, nandito sila sa sala. Lilipat ako ngayon sa kusina, doon ako maghahanap ng gagawin. Kung nandun sila sa may kwarto, hindi ako pupunta doon. Dito na naman ako sa sala. So hindi naman pwede na pabayaan ko yung bata kasi naranasan ko yan nung bago ako. Kaya kayo, tignan nyo muna kung ano yung bawal at hindi bawal ng amo nyo. Kasi ako, nung bago, inutusan niya ako na labhan yung sapatos ng amo kong lalaki. So, paalis na sila noon. And yung bata is naglalaro mag-isa sa kwarto. Sa may kwarto niya. And then, ang ginawa ko, kasi nahihiya ako na hindi gawin yung inutos, ginawa ko is, nilabhan ko na yung sapatos and then tinawag ako. Sabi sa akin, pagka ganyan, ayoko nang, sabi ng amo ko, namumula siya. Siguro, hindi ko alam. First time niya atang magsalita sa akin noon. Wala pa ata akong 1 month noon. Sabi niya sa akin, ayoko nang yung bata daw pinapabayaan. Sabi niya, yung bahay natin is maliit lang naman. Kaya mo tong gawin ng ilang oras lang kung lilinisin mo talaga. Sabi niya ganun. Yung importante sa akin is yung bata. Kapag naglalaro na yung bata, gusto ko nandyan ka kasama naglalaro ng bata. Ayoko na naglalaro siyang mag-isa. Sabi niya ganun. And yung bata nung time na yun is bago pa lang ako, ayaw niya. Sabi niya sa akin parati, can you leave me alone? Ganon siya parati. So, nahihiya ako. Hindi ko alam kung saan ako lulugar nung time na yun. So, pumasok ako doon sa kwarto ng bata and then yung amo kong lalaki, nung sinabihan ako ng amo kong babae, nandyan din yung lalaki. So, namumula ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Siyempre, nahiya ako. First time kong nasabihan nun. And then, pumasok ako doon sa kwarto ng bata. Hindi ko alam kung paano ko laruin yung bata nung time na yun. Tas, sabi na naman ng bata, can you leave me alone? Sabi niya ganun. Tapos hindi ko alam anong gagawin ko. So hanggang yun, every time, kasi dati natatakot ako na baka magalit siya kapag wala akong ginawa na trabaho and puro lang ako laro sa bata. Pero nung nalaman ko na okay lang pala na hindi ako magtrabaho as long as nasa akin yung bata, wala nang problema. Parang naano ko na, alam ko na yung ugali ng amo kong babae and yung lalaki. Hayaan mo yung trabaho dyan as long as yung bata is kalaro mo. So, ganun na yung ginagawa ko ngayon. Kapag gising na yung bata, ano na agad ako, focus na ako sa kanya, maglalaro kami kung anong gagawin namin, kung sila natutulog pa, basta kami ng bata is naglalaro. Natigil na yung trabaho dyan, hindi ako nakakapagtupi, hindi ako nakalinis ng CR, walang reklamo yung amo kong babae as long as yung bata is nasa akin and naglalaro kami. So sa pakikisama, madali lang pakisamahan yung amo kong lalaki and yung babae. So nagamay ko na yung ugali nila, alam ko na kung ano sila, ganun. So, na 9 months na ako and medyo, ang kaaway ko lang talaga dito parati, yung bata na lang talaga. Siya na lang, sarap na talagang sakalin. Pero ngayon, nagagawan ko naman ng paraan kasi takot na takot yan siya magkaroon ng pimples kasi meron akong tagihawat. So, ayaw na ayaw niya. And dati, nanghahampas siya ba, kahit mahina, ayaw na ayaw ko. So, sabi ko sa kanya, sige, pag nanghampas ka, sabi ko ganun, magkakaroon ng pimples yung mukha mo. Yun yung sabi ng pimples, sabi ko, tsaka chicken fox, sabi ko ganun. So ngayon, kahit gustong-gusto niya manghampas, sabi niya, Jen, I really want to hit you. And then, sabi ko ganun, and then, you want pimples, you want chicken pox, sabi ko ganun. Ay, I'm going to stop. I don't want chicken pox. I don't want pimples. So, ganun siya ngayon. So, nakahanap na naman ako ng technique. Hindi niya na ako nahahampas ngayon kasi nga nakahanap na naman ako ng technique kung paano siya takutin. Doon lang naman kami nagkakaproblema kapag sinasaktan niya ako. Sa ibang bagay, kaya naman siya. Katulad kahapon, kami lang dito sa bahay and kinulayan niya yung bedsheet niya dyan sa kwarto niya. Puro laruan lang naman yung nandyan, hindi naman tinutulugan yung kama niya. So, laruan lang yung nakapatong sa taas ng kama niya. So, pinangkukulayan niya ngayon ng Crayola and sabi niya sa akin,
nakulayan ko ng Crayola yung yung bedsheet. Sabi ko, naku, matagal pa naman tayo magpapalit kasi wala pa nandyan pa sa labahan yung bedsheet ng ng bed mo. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, tignan ko kung kayang tanggalin ng towel, and then nakatingin siya, and then kinuskus ko ng towel, so hindi na talaga kaya. So hinayaan lang namin yung amo ko, wala naman problema. Siya parati yung inaalala ko, yung bata lang. Yung amo kong babae wala, and kahit papaano naman, hindi naman salbahe yung amo kong babae. Yun lang minsan. Pero minsan lang talaga siya. Parang bilang ko lang yung topak niya. Mas malala pa nga yung topak ko pagka katulad ngayon, sabi niya sa akin na doon daw sila maghahapunan sa sa matanda. Sabi niya sa akin, pagkatas mo kumain, pwede ka munang magpahinga and labas ka na lang mamaya pagdating namin. Kasi naubos ko na linisin lahat, yung mga bintana. Bago mag Chinese New Year, naubos ko na lahat linisin. Kaya ngayon, wala na akong ginagawa. Sakit na ng mata ko kaka-cellphone. And doon ako nagsi-cellphone sa may harap mismo ng CCTV. Nung nakaraan, bago mag Chinese New Year, di ba bad trip talaga ako sa bata. Nangahamon ako nung time na yun ng terminate. So, ginawa ko, marami siyang tuyo doon na maliliit sa ref. Pinagkukuha ko, pinagluluto ko, hindi ako nagpaalam sa kanya. Nandyan mismo yung yung CCTV nasa harap ko. Talagang kinuha ko, and then pinirito ko yung yung tuyo, and then tuyo niya yun. Alam niya yung lobo-lobo, yung isda na maliit na mata na lang niya yung nakikita na itim kasi sobrang liit niya. So, marami siya noon. Parang mga siguro 2 kilo or 3 kilo nung nandyan. So, ginawa ko kasi mag-hiking kami, niluto ko. Siguro nagluto ako ng 2 ganun na marami. So, nagluto ako nun. And then, pinakita ko talaga, nangahamon ako nung time na yun ng termination. So, nilagay ko sa baunan, and then, inislice ko din yung labanos na pinabili ko sa kanya, dadalhin ko din sa hike, labanos, kamatis, and then, sibuyas, and then, pinaghahanda ko na yung mga dadalhin ko sa hike, and then yung tikoy, binigyan niya ako nung pudding na 1 box ng amo ko. So, inislice ko yun, pinirito ko, and then dadalhin ko din sa hike. So, marami akong dala nung hike namin. So, madami ako, may tuyo, and then tikoy, and then labanos, and then may kanin pa. Sinain ko lahat ng kanin ng bigas namin. Yung naghahanap talaga ako ng away, pero hindi niya ako pinatulan. Hindi ko alam kung anong say niya, pero wala naman. Alam mo yung amo ko, wala siya masyadong problema. Yung bata lang talaga, and yung bata, siguro kaya ko na tong anuhin yung bata. Yung lalaki, wala ka talagang problema. Nadudugyutan lang ako minsan sa lalaki kapag nagsi-CR siya. Minsan, hindi marunong mag-flush. Ganun lang yung problema niya. Pero, yung mag-flush siya, pero hindi yung, ako kasi, pag tumaay ako, 3 flush yung ginagawa ko para malinis. Sa kanila, 1 lang. And then, pagka sino yung susunod na gagamit, makikita mo pa doon na may natira pa na tae. So, ganun sila, dugyot. Ayan. Sabi nga ng kaibigan ko, nagpipiling linis lang daw yan sila, pero sa totoo daw, napakadugyot daw ng mga yan. Totoo naman siguro, kasi ang feeling mo, ang selan-selan nila, bawal ganito, bawal ganyan, bawal ganyan. Pero pagdating sa sa sarili nila, ang dugyot nila, ang baho ng bibig nila, o diba? Mas malinis pa nga tayo Tapos kung makaarte sila na parang diring-diri yung ibang katulong, diring-diri sila sa mga katulong nila, ganun sila mag-treat ba? Katulad ng iba, ganun nila tinrate. Pero, mas malinis pa tayo. Sa tingin ko lang, mas malinis tayo. Kasi tayo, nag-shave pa tayo tinatanggal pa natin yung mga balahibo natin kung saan kanila. Yung mga balahibo, nagkalat na kung saan. Ayan. So, kung sa papakisamahan lang, sa amo ko, walang problema. And then, kahapon, umalis din sila buong araw. Umuwi na sila, alas 5 na ng hapon. And then, ayun, iniwan na nila yung bata sa akin. And alas 10 ng gabi sila bumalik. So, ngayon, maaga, yung bata kasi late na natutulog, 1:00 na minsan ng madaling araw. So, ang ginawa, nagigising yan siya alas 10, mag-alas 11 na ng umaga. So, tapos na ako sa lahat ng gagawin ko, and then lumabas kanina yung amo ko, nagpaluto siya sa akin ng itlog, and then yung bata, nilutuan ko din ng cereal. And pagkatapos nila kumain and gumawa ng homework, umalis na sila, 12:30 yon, and then hindi pa sila bumabalik, na ngayon, 7:30, and doon daw sila maghahapunan sa
parents ng amo kong babae. So, wala na naman akong trabaho. And, nagsaing ako kaninang tanghali, marami. Kasi, nararamdaman ko na talaga eh. So, nagsaing na akong marami, nagluto akong ulam madami. Kinuha ko uli yung tuyo niya na maliliit, pinirito ko uli, and then bumili ako ng siomai, pinatong ko dun sa kanin, so steam na din. So, yun yung ulam ko. Ayan. And, ulam ko yun kaninang tanghali, nagtabi ako para sa gabi. So, wala na akong problema. Ang bilis ko lang natapos, kumain lang agad ako, and then yun nga, nagchat na kumain na daw ako kasi doon sila maghahaponan. So wala talagang problema yung amo kong lalaki, wala kang maano dyan. Yung utos niya lang minsan, wala, hindi nga yan nag-uutos eh. Ano lang, nag-offer lang ako minsan na gusto mo ng gatas, ganyan, kuhanan kita o ganun lang. Tapos, minsan sasabihin lang yan sa akin na malulobat na yung toothbrush niya, i-charge ko daw. Yun lang yung ano ng amo kong lalaki, wala ka talagang kaproblema sa kanya. Pero siya yung nagbibigay ng pera dito sa loob ng bahay, pero siya yung napaka-easy to deal. Minsan, yung ibang lalaki na mga amo, yun pa yung mga salbahe, diba? Thankful naman ako sa akin kasi under ng amo kong babae yung lalaki. Kung ano sasabihin ng babae, sunod agad yung lalaki. And matagal na silang magkarelasyon, bata pa lang sila, nag-aaral pa lang, sabi ng amo kong babae, nag-aaral pa lang daw sila sa university, sila na, hanggang sa nagtrabaho, sila na, hanggang sa ngayon. So, siguro, ano talaga sila, in love, ayan. So, at least, yung iba kayang mga mag-amo, hindi na kaya in love, separate na matulog, at least sila dito, harmony pa din yung, bahay, maano pa din, full of love pa din, hindi ka makakarinig ng sigaw, ng mura, walang nagbumura dito sa loob ng bahay. Ayan, so pinakamura ng shit, yun yung naglaro ng amo kong lalaki, and then napasigaw siya and pinagalitan siya ng amo kong babae. Tapos ginaya kasi ng bata. Ayan, madali lang gayahin ng bata. Minsan pagka gusto ko magmura, inaano ko, binibisaya ko. Pero minsan niya rin, puta! Puta! Gumaganon din siya, puta! Kasi minsan nasasabi ko, aray puta. Gumaganon ako, sabi niya, aray puta. So, nagagaya niya din. So, sa ano lang, siguro, kaya ko pa tong pagtiyagaan hanggang sa matapos yung bahay, and gusto ko pa talaga makapunta ng Poland. Sabi ko nga kay God, guide niya ako kasi ang dami kong gustong marating, gusto ko pang gumala, gusto kong yung kahit gusto mo nang mag-terminate ng contract kasi napapagod ka na, pero iniisip mo, ay hindi ko pa naikot yung Hong Kong, hindi ko pa na-enjoy, hindi ko pa naubos puntahan yung mga magagandang lugar dito, parang ganon. And may gusto pa akong abutin, gusto ko pa mag-Europe, sana, God, ayan, so, lakas ng loob na lang siguro yung kailangan, kasi, pera, syempre, and lakas ng loob, and kung para naman sa'yo, bibigay naman yan ni God. So, ayun lang guys, sana okay din yung pakikisama ng amo nyo sa inyo, hanapin nyo yung kiliti nila, hanapin nyo kung ano yung ayaw nila para wag nyo nang gawin. And ako naman, napakadali ko lang turuan, kaya siguro na din sa akin yung amo ko, kasi ko lang, isang beses lang sabihan, or kahit ilang araw pa niya yan sinabi, basta nakatatak yan sa isip ko, nagagawa ko yan. Katulad nung nakaraan, sabi ko sa kanya, lalabhan ko yung bag ng bata kasi mabaho. So, akala niya siguro hindi ko nalalabhan kasi dumaan na yung Chinese New Year, and dalawang Chinese New Year nang dumaan, and hindi ko pa din ginagawa, hindi ko pa nilabhan. So, nung umalis sila, pangatlong araw ng Chinese New Year, umalis sila, and ako lang mag-isa na iwan. So, yun, nilabhan ko yung bag ng bata. Nagulat siya pag uwi niya na laban na, and day off ko yun, holiday ko yun, pero ginawa ko kasi nga, nakasabi ako or nakapangako ako na gagawin ko. So, ayun lang guys, sana, basta, pray lang kayo always, and ako parati ako nagpe-pray na sana malagpasan ko yung buong araw, ganyan, sana smooth lang, walang basag, wala akong mabasag, wala akong masira. So yun yung pinapanalangin ko araw-araw. And simula dumating ako dito, 9 months na ako, yung naano ko lang, tandang-tanda ko pa yung nasira ko.
nakadagdag pala ako ng sira. Binlower ko yung jacket ng bata and yung loob niya parang balahibo. Nasunog siya ng blower na, nasunog siya. So, sinabi ko agad sa amo ko, baka kasi mahuli ako na nagsinungaling. So, sinabi ko kaagad na nasunog siya. Siya din naman nag-utos sa akin na gawin yun. So, nasunog. Sabi niya, it doesn't matter. Sabi niya ganun. So, hindi naman siya nagalit. Yung amo ko, hindi siya madaling magalit kapag may mga bagay na nasira. Hindi siya madaling magalit. Ni minsan hindi pa siya nagalit talaga kahit na gaano nakalaki yung kasalanan ko. Katulad nung nahulog ko yung sangkalan doon sa sa may gilid ng ref and dalawa kami kumuha and naipit na nga yung kamay niya. Pag ako yun, magmumura na talaga ako. Pero siya, kalma pa din siya. So, ayun lang guys. And yung amo ko pala, yung accent niya is hindi siya Chinese na yung nilalamon yung accent. Sa kanya is sabi niya British. Kaya pala ang ang daling intindihin ng English niya. And sabi niya sa akin, magpahinga ako ngayon kaya nag-vlog ako. And thank you so much for watching. Bye-bye.